Happy golden shore. What a day, glorious day now. Winter's coming today. There is coming a day when no heart is shut out. No more clouds in the sky. No more tears to dim the eye. All is peace forevermore. On the happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace, takes me by the hand, and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow again, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more fighting over death. Forever I will be the one who died for me.
sa tekstual ng ating boy na niya ang tumambasa. Sing song, our first song. See
inspirasyon na tumakaw sa bahay sa simbahan. Panginoon, upang kami ay sama-sama magpuri sa isang pangalan. Lord, kami ay namadalangin ng Diyos na patawarin ang Panginoon ang aming mga pagkukulang sa iyo. Patawarin mo, Lord God, ang aming mga nagawang pagkamali, Panginoon. Lord, walang bagay, O Diyos, na lingid sa iyong kaalaman, Panginoon. Nalaman mo, Lord God, ang aming mga nagawa sa buhay, Panginoon. Ngunit kami salamat, O Diyos, sapagkat kami ay iyong binago, Panginoon. Lord, walang makapaglilinis, Panginoon, ng aming kasalanan, kundi sa dugo mo lamang kami, O Diyos, sa makasang Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na maging mainit, Lord God, ang aming puso sa pananambahan na ito. Mag-alabnawa, O Diyos, ang aming mga puso at isipan sa iyong mga salita, O Diyos. Sapagkat hindi lamang, O Diyos, sa tinapay ng buhay ang mga tao, O Diyos, kundi sa bawat salita na galing sa bibig ng Panginoon. Lord, kami kapasalamat sa gabing ito na kami binigyan mo, O Diyos, ng munting pagdadakaw, Panginoon, sa bahay-sambahan ito upang kami ay pasalamat at bumalik ng pagpupuri at pasalamat sa iyong nakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa kagalingan ng aming karamdaman, sa katugunan ng Panginoon ng aming mga dalangin, O Diyos. Tunay, O Diyos, na hindi ka nagbago sa amin. Tinuri mo kami, Panginoon, na anak, Panginoon, at hindi ka kailanman ng Diyos naging maigdi ang iyong mga kamay sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagpapala na iyong ginawad sa amin. Kami ay umaasa, O Diyos, na kami ay pagpapalain mo sa gabing ito. Mula sa pinakabata, O Diyos, hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, ay pagpalain mo sila, Panginoon. Muli sa amin, O Diyos, na naganasa, O Diyos, makaunawa na yung mga salita, Panginoon. Ang aming mga puso ay nauuaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, katagpuin ng Panginoon ang aming pananampalataya. Katagpuin mo, O Diyos, ang aming mga panalangin sa gabi ito, Panginoon. Wala kaming ibang pinagkatiwalaan, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos. Sapagkat, Lord, kami ay tumalangin, Panginoon, at iyong pinakinggan, O Diyos, ang aming mga daing. Sapagkat pinakikinggan mo, Panginoon, ang mga dalangin ng mga matuwid, O Diyos. Maraming salamat sa gabi ito, Panginoon. Magpuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng ating Panginoon Kristo na aming Diyos. Amen. Pagpapon po ba isa? Binabati ko po kayo mga kapatid ng sa mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Amen. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa pag-iingat niya sa ating mga kapatid. Amen. Di naman nangin sa inyong kalaman na umulan kanina, yun nga, baha. Ngunit sa ating Panginoon Diyos na ingatin tayo mga kapatid. At bago tayo dumako sa pag-testimony, pag-aliwan ng awitin, tayo awit na po sa iyong awitin. Sinusong, Levites.
Tayo na lang ng mga kapatid sa pag-testimony at pag-aalay mo ng awitin. Wala nang mapuntas ng kami mga kapatid. Mario Jr. Magandang gabi po sa bawat isa. Nice kong mag-alay ng awit sa ating Panginoon. Isang awit na nakapag-inspire sa akin. Ang Diyos ay hindi lang nakapagpatigil ng bagyo noon habang kasama pa sila ng mga apostol. Kundi hanggang ngayon, ang ating Panginoon ay pa rin ang nakapagpatigil ng mga bagyo natin. Still the Master. Out on the water, storms raging high, the waters around them were troubled that night. Fear filled their hearts, and they thought they would die. They failed to remember that the Master was nigh. He spoke the word, and the winds all stood still. Even the waters, they obeyed His will, and He calmed the storm.
my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. We read in the Bible how He walked with them, brought light to the darkness when the way grew so deep. How great it would be to have His steps leading mine, and to walk with the Master all of the time. So when trials come, the death is so nigh, the search for the Master, He said He'll be there on time. And when I'm in trouble and my body's in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. Sa ating Diyos ang papulong sa God bless you, Brother Junior. Salamat sa ating Panginoon. At may nasa mga ating mga kapatid. At nais ko magbalik mga kapatid ang kapurihan sa ating Panginoon Diyos sa katugunan ng mga panalangin. Kasi noong last Sunday mga kapatid, parang di ko kaya pumasok nung Monday kasi parang pagod na pagod yung katawan ko nung Sunday. Tapos, yung pinag-pray ko lang sa Diyos na kahit kinabukasan kasi ng mga kapatid, Monday, may exam kami. So, di ako prepared para pumasok kasi di ko pa siya nare-review. So, sabi ko sa Panginoon na Lord, na kita at sana sa kinabukasan wala mo nang pasok. Kasi, yun nga, ayaw mag-exam ng di ako nakapag-review mga kapatid. Wala akong sasagutin. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos sa katugunan ng panalangin. At naging Tuesday yung pasok namin mga kapatid. At yun nga, nung nag-exam kami, ang Diyos din nagbigay ng wisdom at knowledge sa pagsasagot namin. Kaya sa Diyos ko lamang kung binabalik ang kapatid na salamat sa mga kapatid. Amen. At mayroon ba mga kapatid? Priority. Nagbabalik ako na salamat sa Diyos dahil sa kapatid ng gawa niya. Kung sa tawag ng Quezon Gusto may asawa ko na dumaan sa panlalaki. So, inaamin ko na talagang matikitan ako dahil yung brother ko ay nagagamit ko sa ministry. So, para matilayan ako sa ministry na pinagalaman namin. So, masama yung loob ko sa kanya. Sa kanila mag-asawa. Until, tinatanong ko noon, tayo ngayon sabi ko bakit hindi sa simba, pinag-verify sa akin, hindi ko alam kung mga kailangan kung bakit hindi na nagsimba yung dalawa. Wala akong alam, wala akong idea. Bigla nilang tapos yung mga palusot na sinasabi sa akin. So, bakit yung loob ko sa kanila. Pero, dito lang kahari na. Actually, nagkaroon siya ng chat sa akin. Humingi ng panalangin yung nanay, yung
babae. Para sa anak nila na tumatas ang vlog na. So sabi ko, napakabilang sa kalooban ko na ipag-pray kasi parang naging pusa ko yung gawain. Pero parang ngayon sa akin ng Diyos na kung hindi mo gagawin yan, paano ko ma-retrieve? Paano ko maluluwan happy? Paano ko babalik sa akin yung pag-uwi? So pinag-pray ko yung time ngayon, kasi umaga ko na nga sinabasa. Yun, sa Diyos ang kapurihan, yung bata kumalit sa mga asawa, maaaring ginagamit ng mga Diyos dahil sinusubukan pinapabalik sa pananampalataya. Kaya mag-isipin niya kasi hindi mo lang malakas sa atin pagdating sa Panginoon. So sa Diyos ang kapurihan, so hindi ko narawan yung bagay na yun dahil di ba pala talaga pagka yung damdamin, yung emotions, yung nangibabaw sa tao. Pero kayo pa man, salamat ako sa Panginoon dahil hindi sa akin ng kapayagan na sige na, pag-pray mo dahil makakailangan talaga. At yun nga, na-display ang kapangyarihan ng Diyos. So sa Diyos ang lahat ng kapagkan at salamat. Hindi daw makahinga yung bata, nababalot ng kema yung kanyang baga. At kapalit-palit ang tabaas na lagnan, sabi ng doktor, check up. Yun, bibigyan sila ng pag-asa ng mga reseta. At lumapit sa Panginoon, knowing na alam nila na ang Diyos ang nagpapagaling. So, salamat sa Panginoon sa kagalingan ng karamdaman ng bata. Sa Diyos ang kapatid. God bless you, Father Arvin. At salamat din sa ating Panginoon sa kagalingan na pinagkalaw sa ating mga kapatid. At nais kong kagaling ng awitin sa ating Panginoon. Setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet
Salamat sa ating Panginoon sa pagtestimony at sa mga awitin na binahagi natin mga kapatid. Amen. Si Diyos ang kataas-taasang kapalit pa salamat. Amen. At tayo na lang tapos sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na niya ang tubuhin bawat isa. Bago tawagin ang ating mga ngaral, tayo awit ng isang awitin. Change my heart, O God. Amen. Lord, baguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso sa gabi ng Panginoon. Kung Lord, ano siya mamagsak. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be. Change my heart, oh God. Yes, Lord, change my heart, oh God. My heart, oh God. Lord, make it ever true. Ever true. Inis mo, Panginoon, ang puso ng bawat sa amin. Amen. Oh God. May I be like you. May I be like you. 'Cause you are the Father, and I am your Son. I am your slave. Hold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Ibigay mo sa ating kapatid, Brother Ryan. Sa bawat natin sa rosary, Holy Spirit, iniyaan natin ang banal na Espiritu na ating Panginoon sa gabi nito. Hallelujah. Overflow to me. Amen. Holy Spirit, Lord, flow to me. Yes, kailangan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Holy Spirit, flow to me. And as I lift my hands to worship, hallelujah. And as I lift my hands to worship and to magnify thy name, oh, Holy Spirit, flow to me. Hallelujah. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kalakasan at buhay namin, Panginoon. Taglay namin, Panginoon, sa mga oras ito. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat, Lord God, sa buong maghapon, Panginoon. Ginawat mo sa bawat isa, Panginoon. Tunay na, Diyos, hindi mo kami kailan pinabayaan, Panginoon. Pero, Diyos,
siyang nakalimot sa bawat sa Panginoon. Narito, Panginoon, kinikilala namin ang aming mga sarili, Panginoon, bilang gawa ng mga kasalanan, Panginoon, sa iyong harapan ng Diyos. Pagpatawad mo, Lord God, ang aming mga nagawang pagkukulang, Panginoon. Naway o Diyos, sa gabi ito, sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Naway, Panginoon, maging worthy kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso at isipan, Panginoon. At naway, Panginoon, malaya, makapasok, Lord God, sa aming mga puso at isipan, Lord, ang iyong salita, Panginoon. At wasakin mo, Lord God, ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya mo, Diyos, na magpulihan ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya mo, Diyos, na maluwalhati, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa gabi ito. Ikaw, Diyos, ang siyang gumabay sa bawat sa Panginoon. Nalangin namin, Panginoon, Lord, na pagpalain mo, Lord God, ang aming mga pag-uusapan, Panginoon. Naway mo, Diyos, tumatak ito, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magpala, Lord God, sa bawat puso na narito ito, Panginoon. Kung hayaan, Panginoon, na umuwi kami, Lord God, na empty, Panginoon. Naway, Panginoon, ang aming mga sisidlan, Lord God, ay mapuno, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Diyos. Ang lahat ng to, Lord God, ay binabalik namin sa iyo ang kapulihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. At bago tayo makaupo, tayo magbasa ng banal na kasulatan. Amen. Nais kong buksan natin sa Book of Romans, chapter 4. Verse 19. Sabi niya dito, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon siya'y may mga 100 taon na, at pagkabao ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa nangakong Diyos ay hindi nangangailangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Amen. Yan ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain ko ang isa. Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord. Amen. At salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat na sa atin sa mga nagdaang araw, mga kapatid. Amen. At maging sa kanina na pagkaman napakalakas ng ulan kanina, mga kapatid. Ito lang dun sa lugar ng sa San Joaquin. Konting ulan lang, may part na talaga matubig. So pakihirap, pero ang Diyos ang patuloy na nag-iingat sa atin, mga kapatid. Amen. Pagamat mahirap bumiyahe, mga kapatid, kasi baha, pero alam natin yung pinunta natin dito, mga kapatid. Mas kailangan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At sa gabing ito, hindi ako nagtatagal, mga kapatid. Amen. Tuloy na ito pa rin talaga yung experience, kahit na ilang beses na tumatayo sa likod ng turbo ko. Doon pa din yung konting kaba, mga kapatid. Pero nawa ang Diyos ang siyang makita, mga kapatid, ang siyang malululhati sa gabing ito, mga kapatid. Amen. At isang pasasalamat din, mga kapatid, sa patuloy na pag-iingat at pagbibigay niya sa akin ng kalakasan sa araw-araw sa trabaho. Kahit na di man ganun kadali, mga kapatid, yung ginagawa ko. Pero ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Maging sa presence of mind, mga kapatid, sa mga ginagawa ko, mga kapatid. Kasi yung mga part na madalas yung mga work ko, yung mostly nagkakamali. So before kasi, ako yung kumbaga laman ng reversal. So parang kapag reversal kasi, mga kapatid, parang ikaw papakorek ko sa sige namin, tapos makakapatingin sa accounting, so nagiging cost siya ng debit sa akin. So yun, ako yung suki doon sa reversal, puro papel. Lalo na kapag nalilipasan ng ilang araw na, so bago matuto na may mali pala sa ganitong transaction. So
Ngayon pa man, ang Diyos ang siyang mapuri sa lahat ng bagay, mga kapatid. Amen. At ang Diyos ang siyang patuloy na magpaalam, mga kapatid, sa gabing ito. Dahil alam natin na pinunta natin dito, mga kapatid, na kailangan natin ng ating Panginoon, mga kapatid. At alam natin na meron tayong kahilingan sa ating Panginoon. Amen. Na ang Diyos lang ang siyang makakatugon, mga kapatid. Amen. Hindi naman tayo pupunta dito na parang wala lang, mga kapatid. Diba? So tutusin sa mga gantong panahon, mas masarap magpahinga, mga kapatid. Amen. Mas masarap matulog kasi nga malamig. Pero dahil alam natin na kailangan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Diba? So tayo ay narito, mga kapatid. Amen. At ayun. Sa din pa lang testimony, mga kapatid. So nakalimutan, hindi ka makalimutan. Nung nakarang last week kasi, mga kapatid, yung head namin, parang kinausap ako na gustong pagpalit yung schedule ko. Yun, sinabi ko yung kila Brother MJ na gustong pagpalit na yung schedule ko, na gawin akong panglinggo. Kapag yung schedule ko, yung pasok ko, gawing linggo, tapos yung off ko, gawing Saturday. So, syempre ako, hindi ako pumayag ng mga. Diba? Mahirap kasing kumbaga, lumiban sa pagdating sa gawain ng ating Panginoon. So, pray ko siya, mga kapatid. Una nga, inisip ko na agad si Carl Richards. Baka kinakailangan namin gamitin. Pero, hindi ko po na siya ginawa. Hinayaan ko muna ang Diyos ang siyang kumilos, mga kapatid. Dahil kapag laging sinasabi ng ating mahal na propeta na kapag tinayuan mo yung ating Panginoon, mga kapatid, tatayuan ko din naman. So, nangyari, kapag kinakausap ako, kasi yung CA mismo namin yung tawag dito, nagsabi na pagpalit na yung schedule namin ng isang trabaho sa work. So, hindi ako pumayag. Sabi ko pa dun sa head namin, sir, kahit kung ano, hindi talaga papayag na magpanglinggo ako. Tapos yung isang bisor namin, kumbaga parang tumayo siya sa stand ko. Sabi, alam naman natin na hindi pwede si Ryan na sa linggo kasi nga meron siyang natin. So, sa Diyos ang kapurihan kasi may isang isang tao na ginamit na ating Panginoon para tumayo sa ganong bagay, mga kapatid. Kasi gusto ko lang, hindi ko kasi kayang hindi ako, kumbaga wala akong authority na may pagkani sa head namin. Kasi lang ako, tauhan lang. Pero yung bisor na yun, mga kapatid, kasi ka-level niya. So, ayun. So, tapos pinakiusapan din. Ayun. Nagawa ng paraan, mga kapatid. Kaya sa Diyos ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, mga kapatid. Amen. At sa gabing ito, mga kapatid, hindi na ako papakatagal. Nais kong bigyan ng ating pamagat ng ating pag-usapan. Faith in action. Palagi natin na naririnig yung word na pananampalataya. Pero ito lang, kailangan natin ng pananampalataya, mga kapatid. Amen. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, yan ang kailangan ng ating Panginoon. Kaya yan lagi yung hinahanap ng ating Panginoon, yung pananampalataya. Hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Capturing faith, kung saan yun yung magliligtas sa ating mga kapatid. Amen. Kasi pag wala yan, hindi tayo ma-rapture, mga kapatid. Amen. At sabi ng ating mahal na propeta na ang Diyos ay kilala, hindi dahil sa scientific, mga kapatid, na nakikita natin. Diba? Sabi niya, God's known by faith, mga kapatid. May kilala mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. Hindi mo siya basta-basta may kilala na parang binasa mo lang yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hanggat walang pananampalataya, hindi mo maintindihan ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Para ka lang nagbabasa ng comics, mga kapatid. Ng mga mythical na kwento, mga kapatid.
Diba? Ganyan. So, kung lalagyan mo siya ng pananampalataya, mga kapatid, maiintindihan mo yung ating Panginoon. Diba? Maiintindihan mo yung pagkilos niya, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Diba? So, basically, ang pananampalataya, mga kapatid, kung titignan nyo, kinakailangan meron tong resulta, mga kapatid. Diba? Kapag ang pananampalataya walang resulta, mga kapatid, yan totoo. Diba? Na kailangan merong outcome, mga kapatid. Diba? At proven ang pananampalataya, mga kapatid. Hindi lang siya basta sinabi mo lang na ganito, tapos okay na yun. Hindi, mga kapatid. Kinakailangan merong resulta, mga kapatid. Diba? So, sa mga naaral dito, mga kapatid, pwede nilang sabihin na ganito, ganyan. Diba, mga kapatid? Pero hanggat wala silang nakikitang resulta, mga kapatid, nakakadula. Diba? Na sinishare mo yung ganyan pero hindi nakikita sa'yo. Diba? So, mahirap paniwalaan, mga kapatid. Diba? Sinasabi mo, magaling ka na pero nakikita sa'yo yung panghihina. Diba? Kinakailangan makita yung resulta, mga kapatid. Sabi nga dito ni Barbara, sabi niya, now faith is not based upon the shifting sun of men's ideas. Sabi niya, just couldn't, if I come here and told you there was an angel of the Lord that was in the building and these things happening, if I didn't have something to prove that to you, you have a right to doubt it. Nakita nyo? Pwede kayong magduda, mga kapatid. Sabi ni Barbara na kapag wala akong napatunayan, di ba? Sabi niya, o naipakita, mga kapatid, pwede mong pagdudahan, pwede mong hindi sa ngayonan, kasi walang naipapakita, mga kapatid eh. Diba? Sabi niya, if I said, God gave a gift to do a certain thing, diba? Gumawa ng isang bagay, things, and you seen it come right back around and fail, mga kapatid. Nakikita nyo na parang pumapalya. Diba? Na paulit-ulit, pero lagi ko sinasabi ganito mangyayari, pero nakikita nyo, hindi nag-work. Diba? Pwede mong sabihin na mali yan. Diba? Hindi naman yan totoo. Diba? Kasi nga hindi mo nakikita yung resulta. Sabi niya dito, but when it comes back and God proves it every time to be perfect, mga kapatid, then that's right. God has proved it. So that's the way we have to. Faith has to have a resting place, mga kapatid. Kinakailangan yung pananampalataya, mga kapatid, ay merong resulta. At ang pananampalataya ay may pinagbabatayang matibay, mga kapatid. Yan ang pananampalataya, mga kapatid. Kung titignan nyo, hindi lang basta siya dinidiscuss, mga kapatid. Diba? Kinakailangan na ipamumuhay, mga kapatid. Kinakailangan nakikita sa atin, mga kapatid, bilang lingkod ng ating Panginoon. Diba? Kinakailangan meron tayong personal experience, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi mo kayang magkwento sa katabi mo, sa kapatid mo kung gaano kabuti ang ating Panginoon kung hindi mo naranasan, mga kapatid. Diba? Kinakailangan lagi tayong merong personal experience, mga kapatid. At doon mo maluluwalhati yung ating Panginoon, mga kapatid. Kasi hindi mo ma-appreciate ang pagsamba sa kanya, mga kapatid, kung parang kung wala nga lang siyang ginawa sa'yo, mga kapatid. Diba? Na pag pumunta ka lang ng simbahan, na parang ganun lang. Diba? Parang nag-aksaya ka lang ng oras, mga kapatid. Diba? Pero once na nakita mo yung kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid, ma-appreciate mo. Diba? Maluluwalhati mo siya ng buong puso, mga kapatid. Diba? At walang bagay na makakapigil sa'yo, mga kapatid. Amen. Kasi naranasan mo, mga kapatid. Subok mo na. Diba? Ganyan ang ating Panginoon. Na kailangan makita sa yung resulta na ito ako, living testimony, diba, ng ating Panginoon. At araw-araw, makita mo, mga kapatid, na mabuti ang ating Panginoon. Amen. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng sa buhay natin, makikita mo na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, mga kapatid. Kahit sa maliit na bagay, mga kapatid. Diba? Ma-appreciate mo ang ating Panginoon kasi naranasan mo, mga kapatid. Diba? Gaya ng isang testimony ko nung matagal na yung, mga kapatid. Kasi sobrang init talaga. Tapos, kumbaga, hindi talaga siya kaya ng bayan. Kasi kung lalakarin siya, pwede naman sumakay kaso tawag ko. Yung mga tricycle kasi doon, sobrang laking pagsinil. Kumbaga isang lang, nakapot na ng 40, lang na sige. So parang kaya ka. Tapos sabi ko, Lord, mainit. Ang init. Ang gusto ko nga lang, pakalagay. Pero paglabas ko, mga kapatid, sa Diyos ang puriya, paglabas ko ng gate doon sa namin, sa trabaho, merong sasakyan na tumigil. Tapos niyaya ako, saan ka? So ako,
Sabi ko, baka ano pa, hindi ka pinakalita. So, nag-ano pa ako na sabi ko, ano po? Saan ka? Sabay ka na sa akin. Kasi, papunta rin ako dun sa way mo. Sabi ko, paano lalaman? Kasi, hindi ko naman sinabi. Tapos, ayun, sabi niya, hindi ka na, sabay ka na sa amin. Kasi, papunta naman din daw siya dun sa way. Sabi ko, hindi po ako sa Pasig Palengke. Sabi ko, sana simbahan lang. Pero, Pasig Palengke. Tapos, nagkwento siya mga kapatid. So, yung sasakyan mga kapatid, bagong-bago. Sobrang bago talaga. So, sabi niya, grabe yung init ng panahon, ha? Kaya lang, bago yung sasakyan natin. Lamig ng aircon. So, ayun, nagkwentuhan kami. Tapos yung kotse na gamit niya, yun daw yung katas ng pag-retiro niya sa Marine. So, yung mga anak niya, kasi nagtapos na ng lawyer, so nakabili na siya ng sa sarili niya. So, sa Diyos ang kapurihan kasi nung sinabi ko lang na mainit, nandun ako nakasakay sa malamig na sasakyan at nakaway pa ako ng palengke mga kapatid. Kaya sa Diyos ko, pinabalik ang lahat ng bagay na yung mga kapatid. Dahil sa mga ganong bagay mga kapatid, diba? Hindi ka pa nananalangin mga kapatid, diba? Pag sinasabi mo pa lang, nandun na yung katugunan mga kapatid na ibinibigay sa atin natin Panginoon, diba? Kaya sabi dito, God's word is a solid rock, mga kapatid. Diba? Matibay. Sabi niya, of any faith that anybody wants to have in the supernatural, sabi niya, it must be placed first in the word of the living God, mga kapatid. Makikita nyo na kung gusto mong makita ang kabutihan ng ating Panginoon, dito mong makikita, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Diba? Magmumula yan sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi sa kuha ng bagay, mga kapatid. At kung makikita nyo na yung panahon ni Noah, mga kapatid, di ba? Siyempre, yung inutos ng ating Panginoon kay Noah, kung titignan nyo, maraming nag-ano sa kanya, kaya kawalan siya, mga kapatid. Di ba? Pero kasi ang pananampalataya, hindi ka tumitingin sa sitwasyon, mga kapatid. Di ba? Tumitingin ka dun sa sinabi ng ating Panginoon. Di ba? So, kung titignan nyo si Noah, pinagawa siya ng arko, pero makikita nyo yung si Noah, hindi siya tumingin sa sitwasyon, mga kapatid, na para bang kaduda-duda. Makikita nyo na yung pinanghawakan ni Noah is yung sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Sabi niya, but faith doesn't look at what circumstances is, mga kapatid. Faith looks to what God said, mga kapatid. Amen? Sabi niya, and faith, don't try to reason, mga kapatid. Hindi mo kailangan mga twiran, mga kapatid. Diba? Kasi yun yung sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, faith, just take it as at its face value, mga kapatid. Sabi niya, hindi tumitingin sa sitwasyon, mga kapatid, or tumitingin sa kalagayan, mga kapatid, ang isang pananampalataya, kundi tinitignan niya ang sinasabi ng ating Panginoon. Diba? At kapag ikaw ay humiling sa ating Panginoon, mga kapatid, ang isang kagalingan, hindi mo kailangan tumingin sa sitwasyon mo, mga kapatid. Diba? Kailangan mo tignan yung sinabi ng ating Panginoon. Diba? Kapag nandun ka na sa point na para bang wala ka ng pag-asa, diba? Na para bang nahihirapan ka na, mga kapatid. Pero dahil tinitignan mo yung salita ng ating Panginoon, mangyayari, mga kapatid. Diba? Kapag tumingin ka kasi sa sitwasyon mo, mga kapatid, manghihina ka talaga, mga kapatid. Diba? Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, I am the God that healeth thee, mga kapatid. Patignan mo yung ganong bagay, mga kapatid. At hindi mo na kailangan may pagkatwiran pa. Lord, paano kung ganito? Paano kung ganyan? Diba? Ang pananampalataya hindi na ipagkatwiran sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kailangan buo, mga kapatid. Diba? Sabi niya, at sumusunod ito sa utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kailangan may kalakip na pag-utos, mga kapatid. Now, sa pananampalataya, mga kapatid, kailangan meron itong kalakip na paggawa, mga kapatid. Diba? Kung wala kang paggawa, patay ang pananampalataya, mga kapatid. Pwede kang maniwala lang, hindi kang sumampalataya, pero hindi nakikita sa iyo, mga kapatid, hindi nakikita sa pagkilos mo. Bali wala, mga kapatid. Kailangan wino-workout mo ito, mga kapatid. Diba? So, in order na mas maging solid yung pananampalataya, sabi niya, at dito, mga kapatid, kung titignan nyo sa binasa natin, sabi niya dito sa verse 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawan tulad sa patay, gayon siya may mga 100 taon na. Makikita nyo,
dito na si Abraham na kung saan hindi humina mga kapatid sa pananampalataya mga kapatid. Kahit nandun na siya sa kalagayan na katawan niya na papunta na sa kamatayan mga kapatid. Diba? 100 taon, imagine kung ano itsura ng ganong katawan mga kapatid. Diba? Yun nga lang 50 years old or 60 na nagkakaroon na, nandun na sa age na yun. Nandun na tayo sa panghihina mga kapatid. Pero sabi dito ng Biblia, hindi humina sa pananampalataya mga kapatid. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Na kahit anong kalagayan natin, kahit anong sitwasyon natin mga kapatid, hindi tayo humina sa pananampalataya. Diba? Sabi niya dito, at ng pagkabuo ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Nakita niyo, tumingin dun siya sa pangako ng Diyos, sabi niya, at hindi nag-alilangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas, mga kapatid. Diba? Mas lalong lumalakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos, mga kapatid. Nakita nyo? Patuloy na lumalakas, mga kapatid. Dapat ganun din tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Na kung saan sa paglalakbay natin dito sa ibabaw ng mundo. Habang tumatagal, mga kapatid, dapat lalo tayong lumalakas na lumalakas, mga kapatid. Diba? Lalo tayong kumakapit. Diba? Nandun ka na sa point na kinakailangan mo na yung ating Panginoon. Bakit hindi na ba lumapit? Diba? Nandun ka na sa point na wala ka na magagawa, dapat mas lalo ka pang lumapit. Diba? Hindi sa kung sino-sino dapat, kung sino-sino yung hinahanap mo. Diba? Kapag once na nandun ka na sa point na wala ka na magagawa, mas lumapit ka pa sa ating Panginoon. Diba? Kasi walang magagawa yung iba dyan. Walang magagawa yung tao o yung katabi mo o yung kaibigan mo, kung sino man. Yung Diyos lang yung may kakayahan, mga kapatid. Diba? Kasi kapag tumingin ka sa part na manghingi ka ng tulong sa ganyan, tapos hingi ka ng comfort sa kaibigan mo sa ganyan. Pansamandali lang yan, mga kapatid. Diba? Yes, na-comfort ka, pero hanggang dun lang, hindi ka natutulungan dun sa sitwasyon mo. Diba? Hindi ka pa rin nakakali sa sitwasyon mo. Pero once na kapag nilagak mo yung kabigatan mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya sabi sa kanta, my rest is complete, mga kapatid. Diba? Nandun yung kapahingahan sa ating Panginoon. Bakit wala kang mahanapin pa, mga kapatid? Sabi niya, now, kung mapapansin nyo, mga kapatid, marami sa denomination, kung titignan nyo, mga kapatid, samahan nila na mas okay, mga kapatid, mas maganda, mga kapatid. Diba? Kasi kung titignan nyo talagang nandun yung kasinserohan nila, mga kapatid. Pagdating sa pagkanta, mas mapapaniwala ka pa, mga kapatid. Totoo lang. Kasi kung titignan nyo yung simbahan nila, maganda talaga. Na kung sa titignan mo, pagdating sa mga ganyang bagay, titignan nyo sa physically speaking, talagang mas, kumbaga, titignan mas pinagpapala sila, mga kapatid. Diba? Kasi nandyan yung talagang magaganda ng simbahan nila, magaganda ng samahan nila. Pero pagdating sa yung pagkilos ng ating Panginoon, kulang, mga kapatid. Diba? Nakita mo na marami nagpupuri din sa kanila at marami nagkiklaim na gumagaling sila, mga kapatid. Pero pagdating ng panahon, matatagpuan sila, wala na, mga kapatid. Diba? Wala din yung pagkilos ng ating Panginoon. Wala din yung solid, mga kapatid. Ang sinasabi pa na pala. Sabi niya dito, now if you really believe that with your heart, sabi dito ni Barbara, he said, mga kapatid, 10,000 pains would never make you give it up, mga kapatid. Kahit ilang kabigatan pa yung mga kapatid. Sabi nga dito, 10,000 pains, mga kapatid. Diba? Would never make you give it up, mga kapatid. Diba? Kasi nga, nandun na, sabi niya, if you really believe that with your heart, mga kapatid. Diba? Kahit gaano pa karami, kahit gaano pa katagal yan, mga kapatid, na ang kagalingan mo, pero dahil nandun yung pananampalataya mo, bukas sa iyong puso, mga kapatid. Diba? Hindi ka gigigive up, mga kapatid. Hindi mo isusuko yung pananampalataya. Sabi niya dito, so if you just only get a mental conception of the Bible, mga kapatid, kung sa isip mo lang yung pananampalataya, mga kapatid, talagang mag-fail yan, mga kapatid. Diba? Magkaiba kasi yung pananampalataya na pure faith talaga, mga kapatid, kaysa sa intellectual faith, mga kapatid. Pwede mong sabihin na nananampalataya ko dahil may confidence ka, mga kapatid. Diba? Dahil nadadala ka ng emosyon, mga kapatid. Diba? Pag dumadating ka sa point na
meron kang karamdaman, pero pinapagana mo yung confidence mo lang, mga kapatid. Hindi yung pananampalataya, mga kapatid. Na kapag nausog ka ng konti, wala na. Diba? Tanggal na yung confidence mo. Diba? Nandun pa din kasi yung pagdududa. Yes, maganda yung confidence, mga kapatid. Kinakailangan may pagdating sa pananampalataya, nandun na yung confidence mo. Pero kung confidence lang, yung lakas mo lang, sariling sa'yo lang, mga kapatid. Mag-fail ka pa rin dyan, mga kapatid. Diba? Hindi gagana yung confidence mo lang, yung saan mo lang, lakas lang ng loob mo, mga kapatid. Diba? Sinasabi mo na kahit anong mangyari, hindi ako ano. Diba? Kasi dahil alam mo na yung salita ng ating Panginoon, dahil marami ka nang alam, mga kapatid. Hindi yun dahil sa ganun, mga kapatid. Diba? Kinakailangan yung pure faith, mga kapatid, na kinokontak ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? At it's possible, please God, mga kapatid, kapag wala kang pananampalataya. Diba? Kapag wala kang pananampalataya, hindi mo makontak yung ating Panginoon. Diba? Maaaring sabihin mo na okay na ako. Ganyan lang. Pero yung pananampalataya mo muna doon, mga kapatid. Diba? So kailangan mag-connect, mga kapatid. Diba? Doon kasi i-contact ng ating Panginoon yung pananampalataya, mga kapatid. In order para makakilos sa iyo yung ating Panginoon. Diba? Kasi pag wala yun, mga kapatid, may hirapan. Diba? Palaging sa sariling ating dapat, mga kapatid, na doon mag-base, mga kapatid, na kung anong meron ka, mga kapatid, na kung anong merong pananampalataya ka, mga kapatid, doon mag-base yung resulta, mga kapatid. Diba? Sabi niya, no man can call Jesus the Christ only by the Holy Spirit. The Holy Spirit deals in the heart. So if a man really believes it from his heart, he's not afraid to put it to the test, mga kapatid. Diba? Hindi ka mag-aalinlangan. Sabi niya, put it to the test. If you just mentally, you reason it out, mga kapatid. Kung sa isipan mo lang, pwede kang mag-reason. Sabi niya, well, I couldn't do that, mga kapatid. Diba? Na dadating sa point na hindi ko kayang gawin. Sabi niya, they might do it, pwedeng kaya nila. This one might have done it, she might not well, but I don't know about herself. About myself. Diba? Nakita nyo, kapag sa isip lang yung pananampalataya, mga kapatid, kapag iniisip lang natin na meron akong pananampalataya, pero dahil wala sa puso natin, mga kapatid, mahirap. Diba? Walang saysay, walang silpe. Kasi nga, sa isip lang natin gumagana eh. Diba? Kahit yung binabasa natin kapag sa isip lang natin, mga kapatid, at hindi nahuhulog sa puso natin, wala lang, mga kapatid. Diba? Kahit ilang ulit ka pang umatin, mga kapatid, kahit ilang ulit ka pang magbasa, mga kapatid, pero dahil lang tumatatak sa isip mo, wala yan, mga kapatid. Diba? So, ganun, dapat kinakailangan buo, mga kapatid, sabi niya. At ang pananampalataya, mga kapatid, kapag nasa puso natin, mga kapatid, walang pagdududa. Diba? Kaya nga sabi nga ng kasabihan, diba? Ikaw yung nag-iisang tiyak sa isang milyong duda. Diba? So, yun yung sinasabi nila. Pero pero tayo, yung tiyak natin, mga kapatid, ng ating Panginoon. Amen. Yung salita ng ating Panginoon. Diba? Sa dami-dami ng pagduda, mga kapatid, mayroong isang tiyak. Diba? Pagdating sa ating Panginoon. Sabi niya. Sabi dito, but if you really base your faith on God's eternal word, and it's down in your heart, all devils out of torment, mga kapatid, can upset you, mga kapatid. Nakikita nyo? No, sir. You got to stay there, mga kapatid. Diba? Walang kahit ang Hades, mga kapatid, hindi ka mapipigilan, mga kapatid. Diba? Kasi nandun yung pananampalataya mo, sabi niya, down in your heart. Hindi sa isip, mga kapatid, kundi sa puso. Sabi niya, kahit dumating ka sa point ng balilo mo, mga kapatid, dumating ka sa point na wala kang magagawa, pero dahil nandun yung pinangawakan mo, mga kapatid. Diba? Kasi yun yung sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapag once sa sinabi ng ating Panginoon, mangyayari, mga kapatid. Anumang bagay na sinabi ng ating Panginoon, mangyayari yung mga kapatid. Diba? Alalahanin natin si Moses, mga kapatid. Diba? Maraming sa kanya, maraming nagsabi na, Moses, paano mo ililid yung 2 million people ng Israel, mga kapatid? Diba? Kung titignan nyo, mahirap ilid ang 2 milyon na tao. Papalabas doon sa Ehipto. Pero dahil inutos ng ating Panginoon, mga kapatid, mangyayari.
Diba? Mangyayari yun, mga kapatid. Dahil yun yung sinabi ng ating Panginoon sa kanya, gagawin niya, mga kapatid. Because God said so, mga kapatid. Diba? Yung 3 Hebrew men, mga kapatid, kung titignan nyo, na kung saan wala silang pag-asa, kung titignan nyo sa karunal na kaisipan, mga kapatid, talagang matatakot kayo. Kasi burong nyo yun eh. Diba? Kamatayan na yun eh. Pero dahil nandun yung pangako na pinanghawakan nila, mga kapatid. Diba? At alam nilang ililigtas sila, mga kapatid. Diba? Because God said so, mga kapatid. Na ililigtas sila. Diba? Kahit na, sabi nga na, kahit hindi sila iligtas, diba? Hindi kami luluhod dyan sa larawan na yan. Mga kapatid. Kaya, yung mga ganong bagay, mga kapatid, kailangan yung panghawakan natin, mga kapatid, diba? Titingnan nyo yung human blood issue, mga kapatid, diba? Madami na siyang tinakbuhan, mga kapatid. Madami na siyang doktor na tinakbuhan, pero dahil sinabi niya, mga kapatid, at titignan nyo, mga kapatid, she pulled the virtue, mga kapatid, diba? Yung perfect strength ng ating Panginoon, mga kapatid, nakuha niya. Nandun siya sa point na sobrang kahinaan niya, mga kapatid. Pero nakuha niya yung perfect strength ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya siya gumaling. Diba? Kaya niyo yung bagay na yun, ang Diyos ang mapulit, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, what we need today is some real genuine faith put into action, mga kapatid. Yes, sir. We need real faith and men who dare to put God's word to their heart and apply it to themselves, sabi niya. We try to apply it to the generation gone by, but the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He's forever God, mga kapatid. He never fails, mga kapatid. Kikilos yung pananampalataya, mga kapatid. Diba? Kapag once na yung pananampalataya mo, pure, mga kapatid, at sabi niya, who dare to put God's word into their heart, mga kapatid, ma-apply mo, gagana yung pananampalataya, mga kapatid. Yung mismong pananampalataya, yung kikilos. Diba? So, sign natin dito sa 2 Corinthians. Chapter 4, sa verse 16. Ngayon natin sa verse 16. Sabi niya dito, Kaya nga hindi kami naghihimagot bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Mga kapatid, sabi niya dito, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, mga kapatid. Nakikita niyo? Sapagkat ang aming maagang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat sa kaluwalhatiang walang hanggan. Sabi niya sa verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, mga kapatid. Amen? Ganyan pala dapat hindi tayo tumitingin dun sa bagay na nakikita. Sabi niya, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, mga kapatid. Diba? Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan, mga kapatid. Tumitingin tayo, mga kapatid, dun sa mga bagay na hindi nakikita. Tinitignan na natin, mga kapatid, yung paparating, mga kapatid. Hindi na natin tinitignan yung mga bagay na nandito, mga kapatid. Diba? Kung tinitignan na natin, looking forward tayo dun sa hinahanda ng ating Panginoon. Diba? Yung mga bagay na kung saan ibibigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. At kung titignan nyo yung pananampalataya na kung saan hindi lamang nag-base ka sa nakikita mo. Diba? Kundi nakatingin ka na doon sa hindi na natin nakikita, mga kapatid. Yung pagkilos ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Sabi dito, titignan nyo na kung paano si David. Titignan nyo, mga kapatid, na si David, di ba? Kung tutusin, wala siyang hindi ganun kalakas, mga kapatid, si David. Nandun siya sa point na parang lang siya nag-aalaga ng mga tupa. Pero dahil sinasamahan siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya niyang panghawakan, mga kapatid. Diba? Na kayang pumatay ng oso, kayang pumatay ng leon.
Diba? Kasi nga, alam niya sinasamahan siya ng ating Panginoon. Nakikita niyo yung buo yung loob, mga kapatid. Dapat ganun. Dapat makikita yung confidence mo dahil alam mong sinasamahan ka ng ating Panginoon. Hindi dahil sa sarili mong lakas, mga kapatid. Diba? Dahil alam mong sinasamahan ka ng ating Panginoon at subok mo na yung ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Sa mga oras na dumadating sa iyo yung gantong point, alam mo na kayong gagawin mo. Diba? Kasi alam mo yung Diyos na tumutugon sa iyo, mga kapatid, sa lahat ng panalangin, diba? Kasi alam mo yung ating Panginoon, susubukan mo siya, mga kapatid. Diba? Hindi lang siya kwento. Diba? Meron kang personal experience pagdating sa ating Panginoon. Na once na dumating ka sa point na wala kang pera or may karamdaman ka, pero hindi ka nag-worry, mga kapatid. Kagaya ng kinanta, mga kapatid, diba? Bakit ka mag-alinlangan? Bakit ka matatakot? Diba? Kung ang Diyos ay palagi nandyan, diba? At laging naririnig yung panalangin mo, diba? So, anong ikababahala mo, mga kapatid? Diba? Yung bagay na napakasarap pangawakan kasi alam mo yung Diyos nandyan siya para sa mga kapatid. Sabi niya dito, certainly, if you only knew what you know, then put your faith to work, mga kapatid. God will do the same thing for you. The God of Moses is not dead. The God of David is not dead, mga kapatid. And this God is still alive, mga kapatid. The same God, mga kapatid, na kung saan sumama kay Moses, mga kapatid, nandito pa rin siya, mga kapatid. Na kung saan sumasama siya sa atin, mga kapatid. Yung Diyos na kung saan naghati ng dagat, mga kapatid, nandito pa rin, mga kapatid. Diba? Yung Diyos, mga kapatid, na patuloy na nagpo-provide ng mga pangangailangan ng mga sinaunang banal, mga kapatid. Ang Diyos pa din, siya pa rin yung Diyos na nagpapala sa ating, mga kapatid. Siya pa rin yung Diyos na kung saan patuloy na dumidinig na ating panalangin, mga kapatid. Na patuloy na sinasamahan tayo, mga kapatid. Diba? Sabi niya, "Oh people, put your faith into action," mga kapatid. Don't be scared. Sabi niya, why? Sabi niya dito, shame on you. Don't be scared. Stand fast in the liberty wherein Christ has made you free, mga kapatid. Sabi niya, don't entangle yourself in a birdcage any longer. Huwag ka na magkulong. Sabi niya, come out of it. Break down the walls. Christ pulled down the middle walls of partition. Sabi niya, made us free. We're ready to fly away, mga kapatid. Nakita niyo? Yung sinabi ng ating Panginoon, yun na. Diba? Hindi mo na kailangan magkulong, kundi purihin mo ang ating Panginoon, mga kapatid, sa kabutihan niya, mga kapatid. Sa lahat ng bagay na ginawa niya sa iyo, dapat ang Diyos ang siyang maluwalhati, mga kapatid. Sa lahat ng bagay. Kasi wala tayong magagawa, mga kapatid. Diba? Kung sa atin lang, mga kapatid, kahit gaano pa tayo mapera, mga kapatid, diba? Ang pera nandiyan lang yan, eh. Diba? Pero kapag dumating ka sa point na kahit ang pera, wala na nagagawa, mga kapatid. Pero yung Diyos, patuloy na may nagagawa, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, na sa kalagitnaan natin, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na patuloy na kumikilos sa bawat isa, mga kapatid. At subok na natin yan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa last na babasahin ko, mga kapatid, sa Isaiah. Chapter 41. Sa verse 10, sabi niya dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Yan sinabi ng ating Panginoon. Huwag kang manumpaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran, mga kapatid. Nakita niyo yung sinabi ng ating Panginoon, kinakailangan mo lang pangawakan, mga kapatid. Diba? Sabi niya, huwag kang matakot. Diba? Sapagkat nandun siya na papalakas sa iyo, mga kapatid. At tutulong sa iyo, mga kapatid. Diba? Sabi niya, naritong silang lahat na nagagalit sa iyo, ay magpapahiya at nalilito silang na ipaglaban sa iyo at ay papano at mapapangamak. Sabi niya, yung hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan sa makatuwid bagay sila na ipaglaban sa iyo, sila na ipagdigma laban sa iyo, ay papano at gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo
huwag kang matakot, aking tutulungan ka mga kapatid. Makita niyo yung kabutihan ng ating Panginoon mga kapatid. Na sinabi niya, pag sinabi niya, yun yung sinabi niya mga kapatid. At hindi yun nababali mga kapatid. Sinabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Di ba? Pero pag sinabi sa iyo ng paano mo magagawa yan? Paano mo lalagpasan yan? Di ba? Hindi natin alam pero dahil sinabi ng ating Panginoon mga kapatid. God said so. Amen? Nandiyan ko muli yung bawang sa tayo tumalo. Ay, manalangin. Bilang Diyos, sa pangalan namin Panginoon sa Kristo, Lord, ipapasalamat kami, Panginoon, sa gabi ito. Sa munting mensahe, Lord God, na ibinigay mo sa bawat sa Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo, Lord God, na patuloy na magawad sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kalakasan na taglay namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kagalingan, Panginoon, sa pag-provide ng mga pangangailangan, Panginoon. Po, Diyos, ang siyang maluwalhati, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa salita nito, Lord, na ay pinag-usapan, Panginoon. Naway, O Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa bawat sa Panginoon. Naway, Panginoon, na ay pananampalataya ang siyang kumilos, Panginoon, Lord God. At makita, Panginoon, na ang pananampalataya na pinanghawakan namin, Panginoon, Lord God, ay tunay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Sumayo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, sa gabi ito. Ang sa dakilang pangalan na ay Panginoon sa Kristo, namin Diyos sa tagapagligtas. Amen. Binibigay ko po sa akin. Paligtas. Mga ako na pong bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa Kristo sa pinito sa kanyang mga biyaya sa atin. Sa kanyang salita. Nawa bawat isa ay para sa gabi ito. Faith in action mga kapatid. Bago tayo manalangin mga kapatid, ay magpapatotoo rin sa kaliwalagyan nating Panginoon. Hello Sunday ay pagkatapos ko mag-pray mga kapatid, umuwi muna ako sa bahay. Pero hindi yun ang purpose ko. Nung pag-uwi ko sa bahay mga kapatid, para lang yung sa internet sa amin ng kapitbahay namin na i-share namin yung password. Pero habang nandun ako sa bahay, upo muna ako sa upuan. Upo ko para ako napagod. Hindi naman ako nag-preach ng Sunday ng umaga. Pero para ako napagod, upo muna ako. Pala hinahanap na ako dito mga kapatid. After ng nag-pray. Hindi ko alam. Pero sa Diyos ang kapurihan. So sabi ko, naisip ko, baka patuluyan ako mapagod. Mag-preach pa ako sa hapon. So after nung preaching natin, nung gawain natin nung communion, pag-uwi namin, okay pa ako eh. Rose pa lang kami naman natulog. Kaya lang magigising ng umaga kasi papasok si Isha. Pag-gising ko naman ng umaga, masakit yung ulo ko. Pero na-airtin ko pa siya, nasundo ko pa siya. After lunch, tinulog ko na lang. Sakit pa rin ulo ko. Punta kami dito, pray kami. Sakit pa rin, medyo konti na lang. So, pray kami dito. Pag-uwi ko ganun pa rin. Tuesday ng umaga, medyo may sakit pa rin yung ulo ko. Pero naihatid ko pa siya. Pero nagsusunduin na, hindi ko na kaya. Nakahiga na lang ako hanggang hapon. Pero nung bago kami pumunta dito mga kapatid, parang walang nangyari. Okay na ulit ako. So sabi ko, ang bira yun yung tao ay talaga tumatrabaho sa atin. So, sakit yung ulo ko nun kaya si Sister Mercy na yung nagsundo nung Tuesday. Kayang maglakad ng tapos mainit pa. So sa Diyos ko binabalik ang kapurihan pa sa bagay na yun na kahit gano'n yung nangyari sa akin ay nagbigay pa rin ng Panginoon ng kagalingan. Hindi ko alam kung bakit ako sumakit na naman yung ulo ko. Uminom naman ako ng tubig ng linggo.
Pero pagdating ng Monday, wala eh. Parang gusto maglalabas sana ako. Hindi ko na nagawa. 2 araw. So, sa Diyos ako po salamat. Pero sabi nga nung ating napakinggan, yung pananampalataya natin, meron siyang action. No? Kasama kasi, sabi nga ni Prophet, yung faith and works, they are like a couple. Yung married, they are married, sabi nga, para sila mag-asawa. Kasama yan, hindi pwedeng faith lang na walang works, hindi pwedeng works lang na walang faith. At sabi ni Brother Branham, sabi ng ating mahal na propeta, when the Word of God reveals in you, sabi niya, you will become undefeatable. Not you, sabi niya, but Christ in you. So, yun ang ating pinangawakan mga kapatid. At sabi niya sabi niya pa sa ibang mensahe, sabi niya, kapag nasa iyo na yan, yung ating Panginoong Kristo, sabi niya, magiging kang invincible army. Walang makakatalo sa iyo dahil ang Panginoon ay nasa iyo. Paano naging sa iyo? Kasi may bahagi ang Panginoon sa iyo na inilagay sa iyo, kaya ka malakas. Kaya nakita niyo si Abraham, kung babasahin niyo dyan, si Abraham, 100 years old na, wala pang anak eh. Imagine niyo, sorry pero walang mali siya. 100 years old, natawa sa kanyang puso. Kasi mga anak daw siya. Ay, yung asawa niya. Kakaroon pa daw siya ng anak yung kanyang asawa. Kaya tawa sa puso niya. Hindi lang masasara yun eh. Nabasa niyo ba? Pero, hindi mo na ibibigay yung anak hanggat hindi siya tinutuli. Literal yun. Hindi mo na ibibigay sa atin mga kapatid yung pangako hanggat hindi mo na natutuli ang ating mga puso at isipan. Kailangan mo nang magkaroon ng circumcision mga kapatid, ang ating mga puso, palinis muna bago ibigay yung pangako. Ganon din sa panalangin. Hindi ka pwedeng manalangin sa Panginoon kung meron kang iniquity sa iyong puso. Kailangan mo munang tanggalin yon, alisin mo na yon, paalisin mo sa Panginoon kasi hindi mo matatanggal yan. Kaya ngayon ang panalangin natin lagi na alisin, change our hearts. Alisin nyo ng Panginoon para pag dumalangin tayo sa Panginoon, katulad ni Haring David, may mga mistakes and errors, may mga kasalanan. Sabi niya, pero sabi ni Haring David, magmadali ka, make haste. Imagine niyo doon. May mistakes and errors si Haring David, pero pinamamadali niya ang Panginoon na tugunin siya ng Diyos. Bakit? Meron kasi siyang dineposito. Kaya gano'n siya mag-demand sa ating Panginoon. Marami siyang kamalian, pero sabi niya, ako'y banal. Pero sa ibang bahagi naman ng sinulat niya mga kapatid, sabi niya, kung meron man akong iniquity, magkakamali sa aking sarili, hindi mo rin ako pakikinggan. Kaya ang panalangin lagi ni Haring David ay patawarin mo ako, Panginoon. So yun ang ating panalangin lagi para dinggin tayo ng Diyos. Kasi ang bawat panalangin ng mga banal ay babangusang iyo sa harapan ng Diyos. Yan ang mga papuri natin, yan ang ating insenso, hindi yung sinusunog doon sa religion dati, hindi yan. Ang mga panalangin ng mga banal. Hindi yung banal na nandoon kasi hindi na mga panalangin nasa grave. Ang dumadalangin na yung buhay. Kaya dinidinig ng Panginoon. So sa gabi ito, salamat sa ating Diyos sa kanyang mensahe, nawa at pananampalataya natin, di mahina ng mahina, kundi katulad ni Abraham na palakas ng palakas. Kasi yan ang hahanapin ng Panginoon. Hindi yung knowledge, hindi yung wisdom ng sanlibutan nito. No? Hindi matalino ka sa sanlibutan nito, kundi yung pananampalataya na ibinigay ng Panginoon minsan sa banal. Yan ang hahanapin ng Panginoon. So, salamat sa ating Diyos at sa Diyos ang lahat ng papuri. Bago tayo dumalangin sa ating Diyos, pakisama po sa panalangin ng pagpunta namin ng Bicol sa araw ng Friday ng Diyos ang maging sa amin at makarating kami ng ligtas at payapa maging sa bawat isa na ang Diyos ang patuloy na magpatatag na pananampalataya at kapayapaan ng bawat isipan. Sa Diyos ko po binabalikan papuri at pasasalamat. Kay prayer request ni Mr. Kesha. So, isama natin sa panalangin sa gabi ito at pakisama rin sa panalangin yung
si Brother Mateo na may exam sa Saturday, Sunday, Monday. So, para sa kinukuha niyang course. Board exam. Board exam. Sorry. Na ako sa mga pag-aaral. So, board exam pala yun, mga kapatid. Para sa licensure pala. Isama natin sa panalangin yung mga kapatid at ganyan din kami mga kapatid na isama nyo rin kami sa panalangin na ang Diyos ang patuloy na kumilos sa aming buhay at ang Diyos ay patuloy na gumabay kasi yun ang kailangan natin, no? Sa isa't isa. So, yun ang panalangin ko lagi sa inyo na patuloy kayong ingatan ng Panginoon sa pag-aaral, sa trabaho, ano man ang ginagawa para mabigyan kayo ng proteksyon ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kasi yun lamang yung pag-asa natin. Wala tayong pag-asa sa bagong mundo ito dahil ang panahon natin ay masama na. So, sa gabi ko tayo, await Christ is the answer. Bago tayo manalangin sa ating Diyos. Christ is the answer. To
Bawat isa na tayo, Panginoon. Bawat tayo isang pag-ibig. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! Yes, Lord, hallelujah. How great thou dapat sambahin at papurihan kundi Ikaw lamang. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong kagandahang loob, Lord Jesus. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal sa amin. Lord, nawang bawat isa ay patuloy mong tulungan sa aming mga pananampalataya, lalong lumago, lalong tumibay at lalong lumakas o God habang ikay parating na, Lord Jesus. Lord, wala kaming pag-asa sa sanlibutan ito. Ngunit kami sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa amin sa ibabaw ng lupang ito, Lord God. Lord, ang dalangin namin, Lord God, ang iyong banal na dugo, O Lord God, ay siyang patuloy na magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. At ang iyong banal na Espiritu Santo ay siyang patuloy na mag-guide at maging comfort ng bawat isa sa amin. Lord, nawa yung mga salita at ang iyong mensahe ay siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami, O God, hanggang sa iyong pagdating ay makita mo, God, ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyo na may kalakip na pananampalataya. Lord, sa gabi ito, patuloy ka namin itinatas at patuloy ka namin pinapupurihan sa iyong matamis na pangalang Jesus Cristo. Amen. 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 Pinabalik sa ating tigamang. Lalo sa ating kapatid, Brother David at Brother Ryan. Salamat sa ating Panginoon sa mensahe na pakinggan ng mga Panginoon. Amen. Sa Diyos ang kataas-taasan, kapalit mo salamat. Amen. Tayo na lang na po sa pagbalik ka lang sa ating Panginoon. Habang inawit ang the windows of heaven are open. Everything right.
Mapagpalang ang mga Diyos madakila sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo muli sa amin, Panginoon, ang iyong salita. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sa mga salita ng Panginoon na patuloy niyong ipinibigay at pinapakain sa amin at pinapaintindi, Panginoon, sapagkat ikaw siyang patuloy ibibigay ng kapahayagan. Salamat, Panginoon, sa pagpapala muli namin nakamit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat bago kami, Panginoon, dumulog, Panginoon, sa inyo, ay nakita niyo, Panginoon, ang hinaing ng aming puso. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na umabot, Panginoon, sa iyong luklukan ng awa at hindi hinayaan, Panginoon, na maraming mga panahon, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Lord Jesus. Hindi kayo, Panginoon, nagbabago doon, ngayon, at pakailanman. Dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, Lord Jesus, na siyang patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa amin, maging sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, na kung paano kami nakarating na iligtas, Father, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon, sa aming tahanan. At kami muli, Panginoon, ay matutulog, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang pag-iingat, Panginoon, habang kami ay walang mga malay, pagkaloob ni Lord Jesus. Ano man ang gawa ng kaaway, Panginoon, ay huwag niyo pahintulutan, bagkus, Panginoon, ipagkaloob niyo, Panginoon, ang buhay sa pinabukasan, Father. Bless, Father, this ministry, Panginoon, na ikaw siyang patuloy na nagbibigay, Panginoon, Lord Jesus. Bless, Father, Panginoon, na ginamit sa likod ng pulpit, Father. Ikaw nakakalam, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Maging mga nakinig, Panginoon, Lord Jesus. Ikaw siyang patuloy na magpala. Maging gumaganap ng ganitong uri ng gawain, Panginoon. Bless them, Father, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga sentimo na ito, Panginoon, na ikaw ay siyang patuloy na magpala. At mag-ingat, Panginoon, at magamit, Panginoon, Lord Jesus, sa ikalalawak, Panginoon, ng iyong iglesia. Lord, Lord, pagpatuloy ka, Panginoon, papurihan, pasalamatan, Panginoon, sapagkat walang ibang dakila kundi ikaw, Panginoon, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na kung ikaw ay hindi po babalik, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na makita niyo kami muli, Panginoon, na lumalapit, Panginoon, sa inyo, lumuluhod sa inyo, Panginoon, hanggang sa tuwing, Panginoon, kami may pinagdaraanan, Panginoon, ay wala kaming ibang nilalapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang aming mga pananampalataya, Panginoon, ay magkaroon ng action, Lord Jesus. Sa Lord, ang mataas na papuri, ang pasasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Diyos, at tagapagligtas. Amen. God bless you, Brother MJ. Tapos na po ating kuwain, mga kapatid. God bless, brothers and sisters. See you all. This is the day. Amen.